Iba't ibang obra gamit ang inukit na pumpkin o kalabasa ibinida sa Vigan City. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. Ngayong nalalapit na undas, bida na naman ang isang gulay, ang kalabasa, na naging pangunahing material sa ginanap na Jack-O-Lantern Contest sa Ranyag Twilight Festival ng Vigan City. Kanya-kanyang ukit sa kalabasa ang mga kalahok na umabot ng halos 3 oras. Isa sa nakibahagi si Judy. Kita sa kanyang obra ang husay sa pag-ukit. Bilang tubong Manila, natutuwa raw siya sa masayang selebrasyon ng undas sa lungsod. Kakaiba sa akin kasi sa Manila wala namang ganito, wala namang pa-contest. Marami rin ang bumilib sa obra ng bartender na si Stephen. Akalain ba namang ang kanyang kalabasa, isa ng nakakatakot na witch o mangkukulam? Matagal na nating inaano yung witch, ginagamit yung witch. Kaya naisip ko lang na gamitin sa Ranyag Festival para medyo mas kakaiba naman po. Imbis po na traditional na Jack-O-Lantern. Isa lamang ito sa mga makulay at masaya aktibidad ng taonang Ranyag Twilight Festival ng Vigan City. It's not quiet. So it's more on celebration and it's more on activities and fun. Well, actually sa lahat po ng uuwi ng Vigan City, sa ating mga locals at mga turista po na pupunta dito sa Vigan, we have prepared activities po para sa lahat, para mag-enjoy naman kayo ngayong long weekend during this Undas season. Sa iba pang aktibidad, isinagawa ang float parade and competition na bahagi pa rin ng Ranyag the Vigan Twilight Festival. Bida ang iba't ibang superhero characters na nakasakay sa mga float. Agaw pansin din ang Encantadio float kung saan dito sumakay ang 4 na sangre na sina Pirena, Amihan, Alena at Danaya. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.